Magandang araw mga ka-Pinoy Chess. So, let's tingnan natin yung laban nito ni ano ngayon ni Wesley So versus Andy Woodward sa currently na round 7 ng US Championship. So, tingnan so on the white side sa puti ang si Wesley So. So, ano to taga Cavite dati, then raised in Bacoor. Isa sa mga nirerespeto na players na chess players kasi ito yung profile niya, three-time US champion, then former world Fisher Random champion, and then at the same time tawag dito, napaka-humble ng tao na to, then soft-spoken, kaya maraming fans si Wesiso, including ako. So siyempre Pinoy. Then nung time nga na nanalo siya nung Fisher World Random Champion, yung pinakaunang game na yon. Ang kalaban niya si Magnus. So tuntawa ako nung natalo niya si Carlsen kasi unexpected, and then grabe yung ginawa niya dun kay Magnus na parang ginawa niyang hindi ko ewan ko yung term, ginawang bata dun sa mga tactical na binitawan niya. So nag-alatal siya doon na puro sacrifice, pero biruin mo ginawa niya yung kay Magnus, si Magnus ang world number 1. So anyway, so si Andy Woodward, hindi ko lang masyadong naririnig pa yung pangalan nito ni Andy Woodward. Pero according to sa research ko, currently siya 15 years old, and then became a GM in 2024. So also one of the youngest in history na naging GM, and currently he's the reigning US Junior Champion. So rin to, hindi basta-basta ang profile ni Andy. Medyo may pagka-sharp and tactical yung niya, yung style. Tapos tingnan natin kung anong medyo, siyempre, in terms of experience, so lamang pa rin si Wes kasi, diba? Tingnan natin yung ngayon mangyayari sa game natin. Try natin i-review. So, knight F3. So, dinevelop ni Wesley So yung kabayo niya. So, D5, D4, knight F6, C4, E6, knight C3, C5. So, semi-tarash yung opening nila, no? So, okay, nag-exchange. C takes D4, D takes C takes D4, Queen takes D4, E takes D5, Bishop G5. So, pinin yung knight. Bishop E7, okay, normal development para makakasling agad dito sa king side. So, Bishop, is E3, Knight C6. So, atake sa Queen. So, kailangang mag-move alisin ni Wesley dyan. Bishop B5, okay din yung pin. So, para hindi makagalaw yung kabayo. A6, okay. Bishop takes C6, B takes C6. So, ang nangyari dito ay nagkaroon na ng weakness dito sa C6 ang black. And according to sa computer engine, ang posisyon nito is white is slightly better. Then, tumira si Wesley ng, okay, Queen A4, nobility. So, itong tirang Queen A4, according sa database, is first time lang na nangyari sa over the board. So, usually na ginagawa daw for this in this line is castling lang. So tingnan natin yung nangyari na dati yung laban ni Janeke tsaka ni Neuver. Instead na Queen A4, ang tinira nung nila is mag-castling lang, nag-castling D4, A5, A3, Bishop A6, Rook FC1, A takes B4, A takes B4, Queen D6, Knight E5, Bishop B7, tsaka Knight D3. So, and then nauwi lang sa tabla.
So, itong tira ni Wesley is ano to, practical choice kasi alam ni Wesley na malamang pinaghandaan ni Woodward yung line na ginamit niya, and then uh, pina-analyze niya na yung mga best lines. So, ang gagawin ni Wesley is umili siya ng tira na hindi pa nangyari. So, para magkaroon ng chance na magkamali to si Andy, or tumira siya ng hindi niya over the board niya lang iisipin. So, magko-consume siya ng time, kakalculate siya. Kasi pagka tinirahan lang ni Wesley ng ng normal lines na nangyari pa before, malamang kabisado na ni Woodward, Andy, yung best lines gamit yung engine. Kasi usually ang ginagawa ng mga GMs, kinakabisado talaga nila yung best lines, and pinapa-analyze na sa engine kung ano yung for this variation, ano yung pinaka the best na move. So okay itong ginawa ni Wesley, and then practical choice. So next ay bishop B7. Okay, dinevelop yung bishop sa B7. Although parang medyo sa akin, kasi ano siya, no? Bakit hindi castling, no? Pero tingnan natin. Castling king side, knight D4. Okay, so ina-atake to ni West. Yun ang threat niya. Queen D7. So the rook can see each other. So parehas na silang kompleto ang development. So middle game na, tapos na ang opening phase. So according sa engine, yung Queen D7 may mas instead na Queen D7, pwede daw itira ng mas aggressive dun sa Queen D7 is C5. So pagka C5, ang possible na mangyari is, let's say, tumira si West ng knight C6, bishop takes C6, queen takes C6, D4, so atake dito sa kabayo, rook A D1, so hindi makain ng pawn, hindi makain ng kabayo dahil nakapin. Queen B8, bishop takes F6, bishop takes F6, knight D5. So in this position, according sa strong computer engine, slightly better for white. So kahit nag C5 pala siya, ganun pa rin. So Queen D7, pero dun sa ginawa niyang Queen D7, mas mataas ang advantage ng white. So as compared dun sa C5 na more aggressive. So Queen C2, okay, inatras ni West. Since may paparating na sige, gusto niyang abangan din yung knight dito eventually. Nire-reposition niya lang. Kasi dito wala nang gagawin yung queen, Rook F D1 ang ang mas better daw. Pero slightly lang naman, slight improvement dun sa Queen C2. Pero yung Queen C2 okay pa rin. Queen C2 and then C5. So pagka C5, equal na daw ang position according to the strong computer engine. So nawala na yung advantage ni West after C5. So knight F5. Okay, atake sa bishop. Bishop D8. Knight A4. Okay, so ang purpose lang ni Wesley dito is para atakihin to. Yung kasi yan ngayon, libre.
So, knight e4. So, ang counter attack ni Andy is to defend the pawn. At the same time, atake dito sa bishop na to. Okay, nag-exchange na si Wes. Bishop takes d8. Rook a takes d8. Knight g3. So, siyempre, kailangan iligtas ni Wes yung kabayo niya kasi currently siya hanging. So, knight g3. And wala naman siyang ibang walang ibang square na maganda. Hindi pwede dito. Dito parang ang pangit. Kasi may kasabihan nga knight on the rim is dim. So, pinaka the best na talaga dito. So, ang tanong ko dito, pwede bang kain to? Hindi kasi nga hanging to eh. Let's say, pag kinain to, kain, anong next? Hindi pwedeng kainin ng queen, di ba? Kasi laglag din yung So, kain lang muna dito. So, pag kinain ng queen, kain. So, hindi advantage lamang ng bishop. So, hindi pwedeng ganun. So, knight g3, ang next na move ni Andy ay nag-decide siya na mag-push sa center, which is d4. Okay, good move according to the strong computer engine. So, para ma-open yung bishop niya, para ma-increase yung scope, at the same time, pwede rin mag-create ng pass pawn, magkakaroon ng pass pawn. Okay. So, knight takes d5. So, kinain na ni West yung c5. So, sacrifice yung ginawa pala niya, no? Tingnan natin kung effective yung sacrifice ni Andy. Knight takes d5, kinain yung... Then, queen takes d5. So, ang next na move ni West, ni Andy after this is, ano ang best next niya? So, pwede niya kainin to, or pwede siya mag-push. Ang dinecide niya during the game is mag-push. Okay, siyempre, dalawa naman yun. Naka-battery naman yung queen and rook, so why not, di ba? Kasi pag kinain niya lang to, ano ang possible na Mag-queen takes c3 lang, then 5 against 4, no? Then may pa ako, lamang ako ng isang pawn. Pero pero malakas ang bishop. Hindi, lamang ng pawn kasi. So, parang, pa rin eh, hindi clear sa black kung paano siya magkakaroon ng counterplay or chance dito. Malamang draw lang ang pwede niyang maximum na magawa. While West can play for a win. Nga lamang. Pero pag nag-push siya dito, at least yung chances niya tumaas. Ayaw niya muna exchange kasi ito, at least ito may binigyan niya pa ng problema si Wesley na na dapat bantayan itong pawn. Okay, so rook a d1. Okay. So instead of rook a d1, mas accurate daw according to the strong computer engine yung rook f d1. Although konti lang yung difference, pero that's yung decision. Yan yung gusto ni engineer. So after d3, rook a d1, queen c3, ay sorry, d2, then queen c3. So hindi pa rin pwede makain ni Westo, no? Kasi nga nakabantay yung yung battery ni Black. Rook f e8. So binigyan niya ng function tong isang rook niya para makontrol yung half open file. F3. Okay? So, piniplace ni Wesley So yung pawn niya in the same color of the opponent's bishop para malimit yung scope ng bishop ni Andy. At the same time, naglalagay siya ng parang space dito para may possibility na
ma-atake din niya tong pawn para makain niya na. Kasi annoying tong pawn na to. 2 queen na eh. Annoying din. Pag nakain na naman ni Wesley to, ano na, super winning na. So, kailangan, so, ang decision ni making ni Wesley to is, paano niya, paano niya aatakehin tong ano, paano siya magdadagdag ng atake dito. So, one way is, ano nga, F3. Para ma-push niya yung ano dito, yung rook, then eventually, makuha niya yung pawn. So, Queen D3. So, nakipag-exchange na si ano, no? Ang threat ni Andy is to take this pawn ng rook pag hindi nag-react si Wesley ng tama. So, nag-exchange na si Wes. Queen takes D3, rook takes D3, rook F2. Okay, so pinabayaan na ni Wes tong isang pawn. Sige, kainin mo na yan. Ang importante, ma-eliminate ko yung strong pass pawn mo. Rook takes D3. Okay, so alam naman ni Andy na ano, wala na siya magagawa dito, makakain talaga to sa next move. Kahit pa i-save pa ni, for example, gusto pa rin ni Andy na talagang ma-save yun. May paparating naman na knight. So makakain at makakain talaga. So inano na lang niya. Nag-change ano na lang siya ng strategy. So rook D takes E3. Rook F takes D2. So, ang nangyari sa game is rook F takes D2. Then, nangyari is King F2, Rook E5. So, in exchange na ni Wes. So, since lamang naman siya ng isang pawn, so why not go into an endgame, di ba? So, para mas ma-increase yung chances of converting to a win. So, may possibility kasi dito sa queen side na magkaroon siya ng pass pawn pag na-exchange to. Lamang pa si Wesley. So, rook takes D8. Rook takes D8. Okay. King G7. Only move. Knight E2. So, isi-centralize na ni West yung knight niya. So, may possibility na dito sa knight C3 or knight D4. Centralize. Kasi dito sa original square niya, wala naman siyang ibang prospect dito. So, kailangan niyang i-reroute yung knight sa mas useful na na square. So knight E2 is a logical move. So rook B5, so threat is atake lang dito sa pawn. So rook dito, so defend lang ng pawn. G5, so increasing the space. Nag-push ng pawn dito sa ang purpose is to increase the space sa king side. So knight D4, inatake ni West yung rook. Rook D5. Okay. Centralizing the rook. B4. Okay, ayan na. Kailangan nang i-push ni West ditong dalawang pawn na to para mag-create ng pass pawn at hopefully mag-gain ng advantage sa position. King F6. King E3. King E5. So, sinentralize na rin ni Woodward yung king niya. So chess player din. Magaling. Alam niya yung concept na the end game in the end game very useful na ang king. So the king is a fast fighting piece in an end game. So yun ang diyan. So G3. Okay, ang purpose ay para ma-protect siya ng itong F4 kasi baka eventually mag-expand to si si Woodward sa king side.
So, ang gusto ni West dito ay push to para matanggal to si ano, yung king ni Andy sa central squares. So, h4. Hmm? Kare. A4. King E5, G3, Rook D7. So pagtira ng Rook D7, A4. So nag-advance na si West sa sa queen side. Yun nga, ang plano is to ma-eliminate tong ang plano is para magkaroon siya ng pass pawn sa queen side. H5. Okay. Ito daw ay questionable move. Ang dapat pala daw na itira ni Black is dapat rook rook C7. And then pagka F4, G takes F4, G takes F4, King F6 lang. So medyo advantage pa rin si White. Pero at least yung mas less yung kaysa dito sa tinira niya na H5, which is a decisive mistake daw dahil after H4, G takes F4, G takes F4, Rook C7. So in exchange na yung Rook C2. So anong gagawin na dito ni Andy? So pwedeng gawin ni Andy. Kasi in exchange, lugi siya kasi nga pass pawn ako dito, lamang ng pawn eh. Wala ba siyang ibang choice? Siguro Rook E7 lang. Wag muna na niyang i-trade. Kasi pag tinrade niya, wala na talaga eh. Wala na talagang lalo siyang pag-asa dyan dahil lamang ng pawn eh. Tingnan natin. Rook. Ang nangyari sa game is Rook takes ito. Nag-trade. Rook takes Knight takes C2. So, Bishop versus Knight yung endgame. Bishop C6. So, atake dito sa pawn. A5. Iwas lang. King D5. Knight D4. Bishop D7. And then, may tira B5. Brilliant move. So, anong mangyayari kapag let's say kinain lang yung yung pawn? Inaccuracy and then winning na si White. Kasi after A takes B5, A6, King C5, ano na mangyayari dyan? Hindi niya na mahabol. Magpupush lang dito. Queen. Hindi pwedeng harangin dahil kakainin ko lang. Let's say pagtiran ng King C5, so A7. Let's say King C5, A7. So paano niya na yun? Pag narangan mo lang, kain ko lang, kain. Queen. Check. So So King C5, wala na win. Yung pagkain ng pawn ay mali. So hindi. Pag bishop naman, yun yung nangyari sa game. Bishop takes B5. So, ang tinira ni West is Knight F5. Pero ano mangyayari pag kinain ko tong pawn? Panalo ang black. Bakit? So, A takes B5. King D2. Ito lang. Knight C6. King C3. Bishop B7. King B4. King A6. F4. F5. Then, wala kang choice kundi bitawan yung position mo. Kasi wala ka namang move. Wala ka nang move dito sa di ba? Sa king side and then ang only move mo is king. So, saan mo ilalagay yung king? Let's say gusto mong ilagay. Pag nilagay mo dito, wala. Dali na yung pawn.
Tapos madali nang i-push through dito, no? Pagka, let's say na nandito pa rin yung king, tapos hindi pa rin makapush si ano, bibitawan niya lang yung pawn na 'to, pupunta siya dito sa ano, sa king side para ubusin na yung pawn dun. So, winning yan yung ano. So, knight f5, good move daw. So, yung kain dito ng bishop, ano daw yun, mistake. So, nakalculate na ni Wesley. So, knight f5 is a killer blow daw. Kasi after pag knight takes b5 talaga mali. So, knight f5 yung nangyari sa game. Then, bishop d7, knight g3. So, atake yung pawn. King c5, ang gusto niyang kainin yung pawn dito para magkaroon ng pass pawn. Bishop, king f4, bishop a4. Paano kung king b5 lang? Hindi siya nag-bishop a4. Paano kung pag after ng king f4, king b5 lang? Gusto niyang kainin. Mangyari is knight takes h5, king takes h5, knight f6, bishop b5, h5, bishop d3, knight e4. So, hinarangan. So, wala na. Mapopromote na sa queen and then eventually mamamati yung king. So, sa game, ang ginawa niya na after king f4, nag-bishop a4 lang. Then, knight takes h5, king c2, knight f6. So, parang ganun pa rin yung pattern na harangan dito. King b5, h5, kinain yung pawn, then, nag-resign si Andy. So, grabe yung nangyari, no? Endgame, dinali sa endgame. Sa opening, ang nangyari is binitawan ni Wesley yung ano, Queen A4 na novelty. And then, sa endgame naman, nung nakalamang na ng pawn si Wesley, kinonvert niya into an endgame. Kasi lamang na siya ng pawn and then may pawn si ano dito eh. Naka-push, 'di ba? Yung sa pass pawn pero nakain din ni Wes eh. So after nun, lumamang siya ng pawn. Then nice, very nice game ni ano ni Wesley. And kailangan pa ng ano ng experience siguro or and then more training niya yan di para makasabay sa caliber ni Wesley. Pero maganda yung experience niya kasi ano US championship and then marami siyang nakakalaban na lalakas na GM. Then yun. So thank you. Thank you sa pakikinig. Bye.